Araw ang binibilang bago humilom ang sugat sa ating katawan. Kaya para mapabilis yan, may naimbentong makina ang ilang doktor at engineer sa Bacolod na ang gamit lang ay aquarium pump. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Kung nagkasugat ka, itong medical device vacuum-assisted closure ang ginagamit para sa wound therapy o treatment. Nakatutulong yan para mapabilis na maisara ang sugat. Yun nga lang, pagkamahal-mahal ng device na ito. Kaya ang grupo ng mga doktor at engineers sa Bacolod humanap ng alternatibong solusyon. At ang gamit lang, isang aquarium pump. Because aquarium pump is a reliable machine. It operates 24 hours, 7 days a week. So it might also be reliable for patients who needs negative pressure wound therapies. Naglalaro ng 300,000 pesos hanggang 1.4 million pesos ang isang vacuum pressure device. Hindi yan afford ng maraming ospital sa bansa, lalo na sa probinsya. Kaya ito ang naging inspirasyon nila Engineer Doy para gawin ang aquarium pump. Nakitaan niya ng potensyal ng Department of Science and Technology. Mula sa pananaliksik noong 2019, pinondohan niya ng DOST nitong 2023 at ngayon ay may advanced version na tinatawag na Aquavac Advance. At ang presyo ng medical device per unit napababa na ng 50,000 pesos. Sa tulong naman ng Aquavac unit, naisalba ang braso ng isang pasyente na muntik ng putulan ng braso dahil sa malubhang aksidente. This device keeps your wound clean, free from pus, from edema, yung mga nana. It's not painful as well because there's a pressure regulation. Pinapadali niya yung wound healing. Instead of making it 1 month or 2 months, you cut the time by 50%. You don't introduce inflammation and complications on the wound. Sa ngayon, meron lang naman higit 70 Aquavac units ang nalikha at naibenta na ng team nila Engineer Doy sa tulong ng DOST. Napapakinabangan na yan ng iba't ibang orthopedic doctors at mga ospital sa bansa. Goal ng mga bumuo ng Aquavac ngayon na hindi lang ito magamit mismo ng mga doktor, kundi pati na ng mga pasyente sa kanilang sugat at iba pang medikal na pangangailangan. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.